dear beloved, Boss Mike, Cervera. Gabi sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat, mga kababayan. So, eto, may bago tayong chika. Kapapasok lang na balita, mga kababayan, ha? Kapapasok lang po na balita. Eto na nga, mga kababayan. Oo. Nako. Oo, mukhang magtatago na ho si General Bato. General Bato. Sabagay, General. Oo, senator na lang, Senator Bato, mga kababayan. Ano? Mukhang magtatago na ho. Ay bakit kanyo? Nako, may bagong chika ang ating puting puting. Pink palaka, mga kababayan, na isusunod. Oo, isusunod si Senator Bato na ito hulihin na rin, mga kababayan, ha. Oo. Talagang inuna lang yung puno, mga kababayan. Grabe tong nangyayari na to, mga kababayan. Tamura, oo, hello, shoutout sa iyo. Robby Ong, missing in action. Nako, mga kababayan. Hay! Oo, ano ba nangyayari dito sa mga DDS at itong mga DDS in denial pa rin na meron daw ayaw pa rin nilang maniwala na may warrant of arrest galing sa ICC. Oo, ayaw pa rin nila maniwala, pero eto na nga, sumurrender na nga si Tio Moreno na kanang kamay ni Sara sa social media na talagang nag-iiyakan na. Umiyak na, mga kababayan. Umiyak na. Ano na, Dides? Wala na silang magagawa, mga kababayan. Sisis Asis, Ben, Albiler, oo. Jose Maria Jaime, Mayor Along, nako, sigurado na. Sigurado na ikaw nakasunod niyan. So, eto na, mga kababayan. Antayin ho natin ang interview. Interview ni ilalabas na mensahe, balita ni Yusek Attorney Claire Castro. At syempre, mga kababayan, antayin din natin yung ilalabas din na balita ni Senator Trillanes. At syempre, mga kababayan, ito namang impormasyon na ito na aking nakalap, mga kababayan, ay galing sa ating Pink Palaka na isusunod na. Oo, isusunod na itong si Senator Bato. Kaya malamang, mga kababayan, ito magtago na. Ano po? Mukhang magtatago na po silang lahat. Grabe. Mga kababayan. So, yun. At saka nga pala, mamaya meron tayong interview sa Net25. Abangan nyo po yan. Ano po? Abangan nyo po. Mamaya po may interview po ako sa Net25. Alam nyo naman. At kahit na malayo tayo, may mga nakakaalala pa rin na mga kaibigan para makuha na nila yung opinion natin patungkol dito sa nangyayari ngayon na talagang viral, trending at pinag-uusapan ng hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ito nga ang pagkakadakip ng isang puganting dating presidente. Pugante nga di ba? Pugante si Digong na iniwan sa ere ng ng China. Ano po? Mga kabayan, 2:00 po 'yun Alas 2 yung ating interview po sa Net25. Abangan nyo po 'yan. Nako, oo, wala na. Ngayon, mga kababayan, makikita nyo mga litrato niya ay kung ano-ano ginagawa sa katawan niya. Sa bagay, protocol naman yon, i-check kung nasa maayos pa bang kasugan yung puganting dating naging presidente ng Pilipinas at kung ano ba ang dapat pang gawin bago dalhin nga ito sa The Hague, mga kababayan. Dadalhin niya sa The Hague. Oo, sigurado na ho yan na dadalhin na ho sa The Hague. Kasi, mga kababayan, ayon sa ating impormasyon, mukhang hindi na nga lilitisin dito sa ating bansa itong si Digong, kundi ito ay itutuloy na mismo doon sa The Hague at makakasama niya yung kanyang pangalawang asawa at saka yung kanyang anak doon. Sa The Hague. Nako, mga kababayan, sigurado papasyalan ko ito sa Mayo. Shoutout Pimi Busto, Marcos, Jaime Marcos, nako, Miss Au, Maria, Hubilio, sa inyo pong lahat, shoutout po.
So yan po yung ating nakalap na ano ngayon, na balita, kakapasok lang po itong pagsunod o susunod na dadamputin, huhulihin itong si Bato de la Rosa, mga kababayan. Ay, nako, mga kababayan. Wala na. Oo, wala na yung mga sinasabi nila, fake news. Alam nyo po ba, di ba? Halos isang linggo natin tong tinatalakay na sinasabi nga natin na meron na nga, no? Meron na nga, hindi natin masabi-sabi sapagkat nga ito'y confidential. At marami naman nag-chat sa atin kung ano talaga totoo, hindi natin masabi, pero nasabi natin sa mga nag-chat sa atin na talagang may warrant of arrest ng ICC itong si Digong, kaya ito ay pumuga, binalak na tumakbo sa China para magtago. Kaso hindi ho tinanggap, gawa nga ng itong si Digong ay iniwan na sa ere. Ano po, wala na akong pakinabang Oo, sabi siguro sabi siguro ni ay wala ka ng pakinabang, umuwi ka sa inyo. Umiiyak. Iiyak talaga yan dahil hindi niya na makikita yung apo niya. Di ba? Oo, sunod-sunod na ho yan, mga kababayan. Pero ang ating galing sa Pink Palaka, mga kababayan, isusunod na ho si Gong. Apo, Ay, si Bato. Matapos ni Digong, si Bato naman. Ano po? Yun po, Nako. Ano masasabi nyo dyan? Kapag sinunod na si Bato, balamang, no? Isunod na rin si Bongo. At sino pa ba yung mga yan? Si Sara at yung iba pa na mga kasangkot at kasama sa mga ihinabla sa International Criminal Court sa pangunguna ni Senator Trillanes noon. Ano po? Grabe. Hay, nako. O kaya nga mamaya, mga kababayan, ano po ba ang sasabihin natin sa interview natin mamaya, sa mainstream media? May nag-anyaya po sa atin Kasi lagi daw silang nanonood sa atin. At saka nakikita daw nila bakit nauuna daw tayo sa mga balita. Hindi pa lumalabas may chismis na daw ako. Marami ho tayong mga nakatanim. Maraming mga Pink Palaka, mga kababayan. Justice prevail. Opo. Justice is served. Sabi ni Christina Yusuf. Thank you naman po. Nako, mga kababayan. So, excited na ba kayo sa susunod na magiging action ng ICC at ng Interpol nang sa gano, mga kababayan, para naman maramdaman ng mga DDS na ano ba ang pakiramdam ng mga loyalista, ng mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyerno. Patungkol nga dito sa mga sinagawang mga paninira, mga pangbabastos, pambabalahura ng mga DDS. Sa pangunguna na nga dyan, nila Roque, nila Digong mismo, nila Maharlika, at ng marami pang iba. Ano po? Mapanakit. Di naman. Di nga sumasagot ang admin. Di ba? Party. Yun na lang talaga yan dapat nating gawin, mga kababayan. Pero, alam nyo, may ilang minuto pang aking hinihintay para po tayo Teresa Hellman, thank you naman po. Mamaya po, mga bago mag-2:00 po, malapit na, ilang minuto na lang. May interview po tayo sa Net25, mga kababayan, abangan nyo po ako doon. Sa mga isisiwalat pa nating iba. Ay, nako. Wala thank you daw po sa blessing, sabi ni Ai Chang. Misa, di ba? Alam niyo na. Syempre, mabait tayo doon. Alam naman na, di ba? Alam niyo naman, marami akong mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo marami akong may mga kaibigan diyan sa kapatiran ng INC. Kaya mahal natin yung mga yan. Bago mag-2:00, spicy coffee, with early bring gas. Ayan, abangan nyo po ninyong lahat. Magandang talakayan yan. At may kasama pa tayong isa na aking isinama para naman, para dalawa kami na kanilang interviewin. Abangan nyo na lang kung sino yan. Kasamahan ko sa serbisyo yung nung CD pa kami, retirees. Sino? Yung pumasok sa aeroplano. Yung ba?
Meron pa pala rito ng mga nasa serbisyo. Ang saya-saya. Yun na. Meron pa naman tayo mga 10 minutes bago ako mag-end. Ano po, Agnolan Prias. So ito, ulitin ko lang, kapapasok lang ng chismis sa atin na eto na nga, sabi ng Pink Palaka naka isusunod na. Isusunod na daw ho si Bato. Sabi, chismis lang yun Bato, General. Senator, di umano. Senator, di umano, ayon sa ating Pink Palaka, ikaw na raw po yung kasunod. Ayos, di ba mga kababayan? Magrarally daw sila. Ano naman magagawa nila sa rally-rally na yan? Wala na mangyayari dyan. Sabi ko nga, naipakita na nila yung puwersa nila nung panahon ni Kibuloy na wala naman nangyari, kundi nagkaroon ng mga kaso, yung mga nagwala-wala doon, yung mga dumalo doon, na pinakita yung kanilang mga pagsuporta doon, na kahit na taliwas, tagilid, ligaw na ligaw yung kanilang paniniwala, wala pa rin. Siguro naman ngayon, matatauhan na yung mga DDS sa kanilang paniniwala kay Digong dahil nga dito sa mga kaso. Pero, meron pa rin maiiwan dyan. Bakit kanyo? Si Kibuloy nga, lintikan na yung mga yung mga kaso na isinampa sa kanya at nakulong na lahat, pinaniniwalaan pa. Di ba? Pero kaya normal lang yan na magkaroon pa rin na maiwan dyan, na maging panatiko at maging himod-pwet kay Digong dahil ganun talaga, may mga ganun talagang mga sumusuporta, At sa mga naman, sa mga kasama natin na na pinagdududahan din yung ating mga binablog na fake news daw tayo, ayan, hindi napahiya kayo. Kasi may mga kasama tayo, mga kababayan, na sinasabi nila fake news yung mga yan, wala namang warrant of arrest, ganon. Sabi ni Roque, Pilipinas daw, galing daw sa Pilipinas ang warrant of arrest. Pero mga kababayan, kita nyo, itong mga ibang mga nagpapanggap na kasama natin, pinaniniwalaan pa si Roque. Ayaw pa maniwala sa atin, mga kababayan. Pero hayaan na natin, siguro, dahil kulang din sila sa impormasyon, kaya ganun nasasabi nila. Pero ang sinasabi ko dito, mga kababayan, hindi pa tayo nagkakamali sa mga Pink Palaka natin at talagang nagkakatotoo yung kanilang mga mga ibinabalita at ichinichismis sa atin. Ay ba yung huwag kang mambabash mamaya. So, kayo mga kababayan, fake news ito o Kayo mga kababayan, ano masasabi niyo po rito? Ay nako, mga kababayan. Di ba? Sorry, hindi ko mabasa talaga yung aking yung aking matay malabo. Si Kibs alang yun, basta, ang bilis. Sergo, iyak din. Catherine Galpo, may iyak ba? Naimbang Aldaw, BMR, shoutout po, Tamura, fake news, nabasahan na. Kayo nga doon nga lang sa aking page mga kababayan nambabash pa yung mga DDS daw na fake news, wala naman daw talagang alam nyo mga kababayan, ganun talaga yung mga tanga kasi hindi nakikinig ng balita ng iba. Kung sino lang yung pinaniniwalaan nila, yun lang yung pinapanood nila. Kaya ligaw na ligaw sila, mga kababayan. Tayo mga kababayan kasi, hindi naman ganon, di ba? Tayo talagang kapag ka tayo nakibalita, sinisigurado muna natin na merong pruweba. Pero kasi mga kababayan, hindi Bahala na si Batman Bahala na si Batman. Ganon sila. Basta kami solid DDS lang, ganon lang sila tayo kasi mga kababayan wala. Ay nako, sa banga na lang ilagay. Kaso nga mga kababayan, so alam nyo, may chichika ako sa inyo. Sana wag nyo na iparating sa iba, kayo na lang. Bukod dito kay Senator Bato, na binabalita ko sa inyo na isusunod na. May chichika ako sa inyo. Alam nyo po ba? Ready na ba kayo? Press 1 sa ready na. Para maibalita ko na sa inyo. Bago tayo maghiwa-hiwalay. Alam nyo ba?
Ha? Press 1 sa mga gusto na. Nako, mga kababayan. So, ayan. Nag-like na ba lahat? Baka naman hindi pa nagla-like ang lahat. Mag-like na kayo. Oo, at mag-share na rin kayo. Huwag nyo lang ipapamalita yung sasabihin ko. Nako. Oo. Oo. Siguro magiging malungkot para sa inyo itong ibabalita ko. Sa mga ano naman, sa mga galit kay Duterte at kay, si Digong at kay Bato at sa grupo nila, maaring ito ano ba tawag dito? Medyo madidismaya kayo. Pero kung pagkakaisipin nyo maigi, ganun talaga mga kababayan eto na. Let's go, sago. Nag-like na ba lahat? Oo. Pabutin nyo muna 500 yung nagla-like. Pambihira naman kayo. Paano ko sasabihin yung ano? Fresh na fresh ito, mga kababayan. Fresh na fresh na fresh. Oo. Fresh na fresh ito. Mag-like muna kayo. Huwag kayo masyadong malibang. Nag-aabang lang kayo. Ilan ba tayo? Magta-3,000 na tayo yung mga DDS hindi nagla-like Eto na, mga kababayan. Meron pa tayong 4 na minutong natitira. Siguro naman mag-like na kayo. Ayan na. 100 na lang. Kulang. Babiyahin na tayo. At eto na. Grabe to. Eto na. Bad news siguro sa iba to. Para sa akin kasi okay lang. Kahit ganun. Okay lang kahit ganun. Basta mahalaga na huli no? Diba? Yun nga. Dito nyo lang una ito mapapakinggan at dito nyo lang una mababalitaan itong mga kababayan. Good PM po sa lahat ng mga bagong dating at sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe. Opo, nako, mag-like na kayo. At sa mga bagong dating, balikan nyo po itong ating live sa umpisa para hindi ko kayo maligaw sa sinasabi ko. Lalong-lalo na yung mga DDS at yung mga bagong DDS, tulad nila Libayan, yung mga bagong DDS yan balikan ninyo. Hindi yung dulo lang yung pinakikinggan ninyo dahil maliligaw kayo. 15 na lang. Sige, ready na? Ready na kayo? Ready na kayo? 2,000 daw yung rito, DDS. Kasi nagla-like wala pang 500 di malamang nga. Okay na. Press 1 mga kababayan. Kahit mga 100 press 1 lang dyan, okay na ako. Ready na? Okay, sige, eto na mga kababayan. So, ayon sa ating Pink Palaka, mga kababayan, sobrang bait talaga ni Pangulong Bongbong Marcos. Sobrang bait ni Pangulong Bongbong Marcos dahil siguro madidismaya kayo doon sa isang sa isang decision niya siguro 'yon o ano pa man ang tawag doon. Mukhang si Digong mga kababayan dadalhin nga doon sa The Hague pero mukhang hindi ilalagay sa loob mismo ng kulungan pero hindi na ho yan po pwedeng makauwi rito mga kababayan nang hindi natatapos na hindi natatapos yung kaso niya sa ICC mga kababayan. Okay na. So parang house arrest lang doon pero doon siya. Parang ang mangyayari parang si Joma Sison. Alam niyo po ba yung kay Joma Sison? Parang ganun lang, Hindi siya makauwi ng Pilipinas sapagkat nga mga may kaso mga dinidinig. Parang ganun. Parang ganun. So, parang ang mangyayari kay Digong, hanggat hindi natapos yung kaso mo, hanggat hindi ka napupukpukan, guilty or not guilty, hindi ka pa pwedeng umuwi ng Pilipinas. Parang ganun, sana magbago. Sana magbago ang isip ni Pangulong Bongbong Marcos at sana pasayahin kayo ng husto. Alam ko naman na makapagpapasaya sa inyo, makita nyo si Digong sa kulungan. Di ba? Mas ko yun mas parang nararamdaman ko mas gusto nyo yung ganon. Kayo nga, paki-comment nga kung anong gusto nyo. Ikukulong ba o dadalhin lang doon at i-house arrest lang doon at hindi makauwi dito. Ano po ba ang gusto ninyo, mga kababayan? Kayo.
Pero si Bato dapat nakakulong yun, ano? Para naman, ano, mga kababayan, maiba naman, ano? Ay, kulong daw eh. Ano natin, iapila natin kay Pangulong Bongbong Marcos yan. Sapagkat mga kababayan, kung hindi natin iapila, baka nga ganun ang mangyari. Kasi kahit po ako, mas gusto ko nakakulong yan. Di po ba? Mas gusto ko pong nakakulong si Digong. Opo, ha? Di ba? Kulong, ayan, no? Nababasa ko yung iba, kulong. Marami nagsasabi. Ha? Di ba? Di ba? Ganon eh. Sabi ko nga, iba talaga ang kabaitan ni, ni Pangulong Bongbong eh. Yung bang binaboy ka na, sinira ka na, pinasak ka na, binalahura ka na, kita nyo. Yung kabutihang loob pa rin, nando doon. Siguro, tinitignan na lang yung katandaan nung si matandang puganting Duterte. Kaya siguro, naiisip ni Pangulo, kawawa naman. Siguro, kailangan naman na, oo, pwede naman sigurong dali na doon, pero i-house arrest na lang. Pero, ulitin ko mga kababayan, ang posisyon ko yan, kung ako masusunod, dapat makulong. At kung ano yung nararapat, dapat yun ang maganap. Di po ba? Yun naman tayo lagi mga kababayan, di ba? Kung ano yung nararapat, dapat yun ang maganap. Di po ba mga kababayan? So, mga kababayan, kita tayo sa next na chika ko sa inyo galing sa mga pink palaka natin. Okay? Mga kababayan, muli, ako po ang inyong lingkod. Ako lang po ito, Mike Cervera. Ano po? Nawalang kakwenta-kwentang vlogger ninyo. Bye-bye po. Maraming salamat sa pagsama. Huwag niyong kalimutan mag-like bago umalis, mag-share sa iba para mai-chismis niyo sa kanila. At syempre, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na. Bye-bye po. Our beloved Boss Mike Cervera.